Tapos nagulat ako, merong ambulansya. Naka-ambulansya, no? Ambulansya pa yung sasakyan ng DSWD. Meron naman siyang ID at kinausap na tayo kasi nag-email yata at urgent daw yun. So pinapa-validate kung totoo daw ba yung mga allegation about sa akin. Ano gagawin ko kung tumataba ako? Sabi ko, di man bumabawas ang kuha ng timbang. Galing na kasi nagpa-check yan kay doktor. Tinanong si doktor, Ano ba kasi mga pinakakain? bakit daw di bumabawas ang timbang? Parang gulong parang walang timbang mo din nang babawas. Ano ba kasi mga pinapakain mo sa akin? Buti ako, nabawasan ako ng 1 kilo. Saan banda? Sabi, nagtimbang ako, di ba sabi ng doktor? Ikaw nabawasan ng 1 kilo. Sa totoo Si Ruel naman di nabawasan ng timbang mo. Sa totoo lang, paano mababawasan ng timbang? Dito unfortunately. Yung mga niluluto nyo napakasustansya. Lechong kawali sa umaga, crispy pata sa hapon, sisig sa gabi. What do you expect? Asarap ng melon. Bil tayo ko yung veggie na melon muna. Walang oras dong. Bakit? Walang oras? 5:39 pa lang, maaga pa. Pag pumunta ka dun sa kwa, hindi ka naman i-entertain, napakatabad ng mga... Ay. Ayan, sige. For today's video, mga amigo, nandito po tayo at alis po tayo. Meron tayong bibilin sa hardware at kailangan ito bukas sa umaga. Hindi naman ako pwede bukas ng umaga, kaya ngayong araw, kahit alas 5:39 na, ay susuba tayo sa City Hardware. Yes po mga amigo. Hindi, seryosong usapan na ito mga amigo. Ayan. Nung isang araw po mga amigo ay di ba may nag-report sa atin sa DSWD at may mga pinapataw sa atin ng mga reklamo about po sa atin na kesyo child trafficking, exploitation, kung ano-ano pa yan mga amigo, at talagang sumuba pa ang pumunta pa ang DSWD at sabi nga nun urgent daw yun. So inantay ako doon kahit na medyo hapon na akong umuwi dahil kailangan daw ako makausap. So ayun, syempre marami na namang nag-report sa atin about sa mga ginagawa natin, at syempre sabi ko nga sa inyo, hindi naman magugustuhan lahat ng ginagawa natin. So kagaya niyan, yung pagbablog ko raw na ako habang ako daw nagdadrive Kulang na lang na report mo sa Tulpo. Kaso di sila makapakita, dapat sila pag sa Tulpo sila nag-report. Appearance kailangan Tulpo. Appearance kailangan kay Tulpo. Kaya sila yun nga po mga amigo. Kulang na lang i-report ako sa i-report ako sa barangay, i-report ako sa pulis, ano pa, saan pa kayo magiging masaya? Pati yung sa LTO, ganyan. Ano ba masama sa nagpa-vlog? Ako ala naman akong hawak na camera. Ako po ay nagsasalita lamang. Parang nakipagkwentuhan lang ako pag nag-drive. Kailangan po ba na hindi magsalita pagka nagda-drive? Kung inaantok, kagaya ni Kuya Belgium, hindi nakatulog ako. Kaya po yung pagbablog natin habang tayo ay nagda-drive, wala naman tayong violation. Wala tayong binviolate. At nagsasalita lang naman tayo. Hindi akong hawak na cellphone, hawak ni Kuya Belgium. So anong problema doon? Sabi ko nga sa inyo, marami sa Pilipino ang mga matatalino, marami sa Pilipino ang laging gumagawa na lang ng issue kahit wala naman dapat maging issue. Ganun po. So ayan, nagulat na talaga ako na may DSWD dumuna sa atin. And then right after syempre nagkonsulta ko sa ating abogado regarding po sa mga binibintang sa atin. Sabi nga gano'n ng sa DSWD na sakto-sakto ando sa Wesley. Oo. Inintay pala ako nila mami, di ba? Tagal na kinintay. Hindi na. Oo, mga kailang. May makontak. Kasi nga hindi nga ako nagse-cellphone, di ba? Pagka nagda-drive, nakababa lang yun. Kahit tumawag, hindi ko sasagutin yun. Ilang tawag ka, nakita ko yung miss call mo, napakarami ko mong miss call. Sakto, nakauwi na tayo sa nakauwi na kami sa bahay. Tapos nagulat ako, merong ambulansya. Naka-ambulansya, no? Ambulansya pa yung sasakyan ng DSWD. Meron naman siyang ID at
magkausap ka tayo kasi nag-email yata at urgent daw yun. So pinapa-validate kung totoo daw ba yung mga allegation about sa akin. So hindi ako kinabahan. Hindi ako kasi sanay na nga ako sa ganyan dahil marami na nga mga nagre-report sa akin, pero sabi ko nga sasabihin ko lang ang totoo. Sasabihin ko lang kung ano ang totoong nangyayari. Sa barangay namin, syempre, kahit papaano talaga, kakilala ako. Kaya alam nila kung kaya nagulat yung mga taga-barangay, bakit imposible daw na yung mga allegations sa akin. So ayun, isang abala na kung saan sa sinagot ko yung mga dapat sagutin. At after noon, talagang nag-message ako kay attorney at sabi ko sa kanya kung po pwedeng tumawag, makatawag ako. So, ayun, after kung tumawag, nagkausap kami, and then sinasabi niya sa akin na ganito, in-explain niya sa akin, ano ba yung reklamo? Yun ang unang tanong sa akin ni attorney. Sabi niya, child trafficking, exploitation, o anong exploitation na ginawa mo? Sabi niya nun. Sabi ko, wala namang kako ko. Sabi, ikaw ba'y nanipa ng bata? Ikaw ba'y nanadyak? Ikaw ba'y nanakit? Ikaw ba'y na ganyan? Sabi niya sa akin, hindi ka ako. Sabi niya, o ano yung particular na complaint? Sabi niya ganun. Tapos sabi ganun niya, sabi ko nga sa kanya, yun nga, yung child, ibig sabihin ng particular, kung ano yung mismong ginawa mo para ikaw ay ireklamo. Sabi niya no. Sabi ko, yun lang kako yung nakalagay sa yung sinasabi sa akin kako ng DSWD, ganun yung mga ganyan. Sabi ko nun. So, in-explain sa akin ni attorney na ganito. Si Wesley ay pupunta din sa Pilipinas. Actually, nung nag-usap naman kami sa DSWD pala, in-explain ko naman sa kanila lahat. Bakit si Wesley, anong ginagawa dito, ano yung si Joanna, kumusta, anong ginagawa, ganyan. May problema ba, ganun lang. Mga question lang naman na kung about sa kay Wesley, para sa about kay Wesley. So, about kay Joanna, wala naman din daw silang pakialam doon. Kasi nga daw, ay hindi naman namin minor de edad. Kasi si Wesley minor de edad. And then, ayun, sabi ni attorney sa akin, walang karapatan ang isang tao na mag-complain, lalong-lalo na kung hindi naman niya anak yun. So, ang sabi ng attorney, ang nanay ang may karapatang mag-complain kay Wesley. Ay mag-complain sa DSWD kung may ginagawang hindi maganda. Sabi nga ni attorney. Sabi sa akin ni attorney na halimbawa ganito, pagka ba nag-example pa nga siya, ang example niya is kapag ba ikaw may problema yung anak mo sa school, sino ba ang tinatawag? Ang ibang tao ba? Ang ibang tao ba ang tatawagin? Siyempre magulang. So dito sa Pilipinas, marami siyang explain sa akin about dito para maliwanagan. And then sabi nga niya, common sense. Ang nanay hindi nagrereklamo, ang nanay ang nanay ang dapat mag-complain, kaso dahil wala ka namang ginagawa, ano i-complain niya? Sabi niya gano'n. So, yun. At naliwanagan naman din ako kasi kaya mainam po talaga kumukonsulta tayo talaga sa mga abogado. So, ayun. At least maliwanag na at yung mga ginagawa sa ating paninira na yan. Actually sabi ko nga gano'n kung sino yung nagko-complain na yun, kung i-explain ko pa sa kanya, nako marami na po ako sa akin ganyan, sabi ko sa kanya, pero kung para sa akin dyan, kung ang mismong tao na nagrereklamo ay mismo pumunta sa DSWD, haharapin ko o magdemandahan, gano'n, o i-demanda niya ako, didemanda ko rin sila, gano'n, parehas lang, di ba? So, syempre mga takot siya. Nagtataka nga ako dito sa Pilipinas pag nag-complain pero wala naman tao, ini-entertain nila. Dapat din nila ini-entertain yun. Kasi, unang-una, wala namang magulang. Kung magulang sana ang mag-complain, pwede. For example, ganito ako, merong ginawa, merong ginawa yung ibang tao. For example, may nanay, hindi ko naman kaano-ano, mag-complain ako through text lang or email na ganyan, dapat bang entertain yun? Diba dapat ang i-entertain natin yung kung mismong naagrabyado yung nanay o naagrabyado yung bata, ganon. Kung hindi naman kamag-anak or ano yan, bakit i-entertain, diba? Yun ang para sa akin. Pero nagigets ko yung sinasabi kasi ni attorney na walang karapatan ng bawat isa. Sabi nga ganon yan, bakit daw
umantong sa ganyan. Sabi ko, alam sa Pilipinas kasi ako, gano'n naman kasi ako pagka may mga report na ganyan. I think parang siguro malinawan lang yung mga nangyayari, kung meron ba talagang nangyayaring ganong complaint. So mabuti na lang talaga na dito sa amin sa Nueva Ecija, dito sa lugar namin, halos magkakakilala yung mga tao. At dito sa amin, tahimik lang ang buhay. Nakita naman ng sa DSWD na si Wesley, nasa chair, ay nasa massage chair. Tapos nagse-cellphone. Diba? Yun. Kaya nga sabi ko nga anong binayolate ko na sa batas, sabi ko nun. Tapos siya sa akin, anong gagawin ni Wesley dito, anong gano'n, meron bang future na plans, anong gano'n. Yung mga gano'n mga tanong na sa totoo lang naman, naiintindihan ko yung DSWD kasi trabaho nila yun. Meron nung nag-email sa kanila na ganyan, syempre kailangan nilang gawin yung trabaho nila. So, yun. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo mga amigo, ako po ay hindi po ako natatakot, especially sa mga ganyan, dahil alam ko sa sarili ko wala akong binayolate na batas. Legal sila dito pumasok, nagre-renew ng visa, nagre-renew at wala silang sila ay namumuhay dito ng maayos, hindi sila pinagtatrabaho. Ayan. Siguro at least mas maganda magkaroon tayo ng vlog about dyan kung ano yung may mga question tayo kay Joanna para maliwanagan yung ibang mga viewers. Kasi nung umuwi si Joanna dito, syempre sa totoo lang, di ba ako na nga nagpapauwi sa kanya na para alagaan yung mga anak niya, pero ayaw niya, di ba? Kasi masarap ang buhay niya rito, yung ganoon. Tapos kung meron tayong ginagawang hindi maganda kay Joanna, hindi siya papayag sa mga mag-video, ganyan. May mga agreement kami ni Joanna, may usapan kami ni Joanna about sa ganyan. Nakikita niyo sa video, puro ang ginagawa lang namin, nagmumukbang, kumakain, or nag-swimming, or ganyan, di ba? Ganun lang naman. So, tapos, ang pinakamaano pa sinasabi sa akin ay, ang reklamo pa sa akin, parang inaano na, pinag-girlfriend ko raw ang minor de edad. Di ba? Ako nga tutol na tutol, tapos pag-girlfriend ko, buti na lang kamo, may vlog tayo na sinabi ko na, Wesley, hindi po pwedeng mag-girlfriend dahil bata ka pa at ang priority mo ay mag-aral. Buti na lang may vlog tayo sa Magya, kaya napaka-inam din na ipinapakita natin yung yung totoo talagang nangyayari, diba? Kaya sabi ko nga sa inyo, and then pag naglilinis kami, may mga disclaimer yun, at saka alam ni Joanna, may consent ni Joanna na syempre ang mga bata ay kailangan matuto rin ng ganyan. Pero hindi ibig sabihin magkatrabaho, like siya ay magkatrabaho ng 24 hours o 8 hours tapos ganon. Walang ganon. So yung 15 minutes sa video, 10 minutes sa video ay hindi pwedeng pagbasihan na maghapon na ginagawa. Ganon. Yung 30 minutes sa video ay hindi pwedeng pagbasihan yun na yun yung ginagawa sa maghapon. Sa maghapon. At wala namang ginagawa. At saka wala namang sila Joanna, alang complaint. Isipin nyo, napakasap nga ng buhay nila dito Kung hindi masap ang buhay nila dito at sila ay naagrabyado, malamang umuwi na yan. Ba't nila ipipilit yung sarili nila at pahihirapan nila, di ba? Yung pinanggalingan nilang bansa ay mahirap na dito sa Pilipinas, naging maalwan ng buhay nila. At nakita nyo naman kung ano yung mga bagay na binibigyan natin para sa kanila, di ba? So napaka-common sense po sa lahat ng nangyayari. Kaya yung mga report na ganyan, wala ako, hindi ako natatakot dahil ang alam ko sa sarili ko ay wala akong ginagawang masama. So yun po mga amigo. Kaya sa susunod, nagkikita kami ni Joanna at itatanong ko sa kanya lahat at para maliwanagan na ang lahat. And then sabi ko sa DSWD na parang mas maganda, nagkasundo na parang mas maganda na magpunta or mag-meeting kasama yung nanay or mag-meeting or magkita-kita sa opisina or doon sa kanila para at least maliwanagan, para at least yung nanay mismo magsasabi na ako ay walang ginagawang masama sa kanila. Ganun lang yun, napakaan po. Kaya nga po sabi ko sa na mag-report man o mag-report man o mag-report o ano pa man yan, as long as alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama, sige lang, bahala ang Diyos sa lahat ng mga ginagawa natin.
So ayan po mga amigo, maraming salamat po sa panonood ng episode na ito. At sa inyo, sa lahat ng ginagawa natin, kagaya niyan, yung pag-report na ganyan, sabi ko nga po sa inyo, ay walang ano sa akin yan, dahil alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. At nakikita niyo sa mga vlog na tayo ay tumutulong ng walang hinihiling na kapalit, at wala tayong hidden agenda sa ating ginagawa. So ayun po mga amigo, thank you so much po, at salamat po sa panonood ng episode na ito. God bless po.